Mga kapuso, isa po ang Dawis Church sa Bohol sa mga napinsala ng magnitude 7.2 na lindol noong Oktubre. Dahil dyan sa ilalim ng puno ng akasya ay dinaos ang misa. Pero marami pa ring Boholano ang dumalo. May live report si Ivan Mayrina. Ivan. Magandang umaga, Rhea. Sa unang araw nga ng simbang gabi ay pinakita ng mga taga-Bohol ang kanilang debosyon at pananampalataya. Dito sa Dawis, daan-daang tao nagsimbang gabi ngayon. Kahit pa ang misa ay isinagawa lamang sa ilalim ng puno ng akasya. Isang area ang Virgen de la Asuncion o ang Dawis Church sa mga simbahang ipinagmamalaki ng lalawigan na nagtamo ng matinding pinsala sa magnitude 7.2 na lindol na yumanig sa Bohol may 2 buwan pa lamang ang nakararaan. Katunayan hanggang ngayon ay hindi pa tuluyang nalilinis ang bakas ng guho. Nag-set up lamang ng tolda bilang silong ng altar at may ilang mga bench at mga plastic na bangko ang inilagay sa paligid. Kaya ang naging diskarte ng mga nagsimba KKB o kanya-kanyang bangko. Dumating ang marami na may bit-bit na sariling bangko at mas marami naman ang pinili na lamang na tumayo. Tinanong natin ang ilan sa mga nagsimba ano ba naging epekto ng kawalan nila ng simbahan. Bagamat aminado labis silang nangihinayang sa pagguho ng kanilang ipinagmamalaking simbahan, lalo lamang daw pinalakas ng lindol ang kanilang pananampalataya. Pinagbuklod din daw sila ng trahedya at ngayon nagkakaisa at nagtutulungan sa kanilang tuloy-tuloy na pagbangon. Ang simbang gabing ito raw, pasasalamat na ligtas sila at panalangin na rin na sana'y ilayo na ang mga taga-Bohol at gayon din ang lahat ng Pilipino sa mga panibago pang trahedya. Pasasalamat din. Pasasalamat at kahit nagkaganon, nakikita ko sa mga tao rito sa Bohol, tuloy pa rin ang parang walang nangyari. Nagsisikap ang bawat isa ng mamamayan sa Dawis para bumangon uli. Dahil ang mga tao rito nakakaisa, nagtutulungan. Rhea, nakausap din natin kanina si Father Lito Clement na siyang nagmisa at nagsabi na raw ang National Historical Institute na sila re-restore dito sa simbahan, bagamat ito raw ay magtatagal ng 2 hanggang 3 taon. Pansamantala, siya daw mismo ay namamangha sa ipinapakitang pananampalataya ng mga tao dahil mas marami pa raw sa ngayon ang mga nagsisimba. Rhea? Ivan, anong atmosphere noong kanina sa simbang gabi? Minsan kasi pagka sa ilalim ng puno ng akasya, minsan mas meaningful, mas madamdamin kumbaga dahil nakikita mo pa yung simbahan mo, no? Kamusta yung naging atmosphere sa mga tao? Mismo, Rhea, kung i-describe ko in one word yung naging atmosphere kanina, napaka-soft. Katunayan, ang mga karaniwang sa mga magagarbong simbahan, maraming mga ilaw, maraming mga nagtitinda sa labas. Dito wala, nothing fancy. Katunayan, yung mga ilaw nga na naging o nagbigay liwanag sa misa, yung mga nakasabit lang ng mga maliliit na lamp sa puno at walang maraming nagtitinda sa labas. Ang narinig lamang natin, taimtim na panalangin at pag-awit ng papuri sa Panginoon. Rhea. Alright, Ivan, kumpletuhin mo na yan. Maraming salamat. Ivan Mayrina, nagulat po live mula sa Bohol.